Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan magkabayan, ang mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Maria Medasiplon. Meron siyang 19 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita, meron siyang 55 na mga comments. Shane Sibal, meron siyang 31 na mga comments. Nandiyan rin po si Divina Dikwatin, meron siyang 15 na mga comments. And Mingay, meron siyang 14 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan si J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang pansit na Sir Ivan. Thank you so much kay Rolando Domingo, nabigay sa atin ng $5. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin po si Ferdinand Santiago from Cagayan Valley. Robert Dulos, shout out sa kanyang apo na si J. Phil Dulos, nandyan sa Iloilo. And also shout out natin si Rosalina Dumawan from Vancouver. Nandyan rin po si Maria Cristina E. Fernandez, Leticia De Fernando, Romel Ordonez, Sheila Alba. Nandiyan rin po si Floriano Galapon from England, UK, Rowena Salvatierra, Army Celibio from Canada. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia at Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Nandiyan rin po si Nia Wilson, and hi to Direk Erwina Argilias at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi natin kakalimutan. I-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kumusta nga pala ang ating mga DDS na kung saan napakasinungaling mga kabayan at hanggang ngayon, inuuto pa rin nila ang kanilang mga sarili. Bakit Sir Ivan? Kasi kahapon, di ba nakita po na meron pong event doon sa SM Mega Mall sa Mandaluyong mga kabayan. Yung event po ng DTI, yung sa Food Month Fair, doon po, ito po ay pinangunahan po ng DTI mga kabayan. Kahapon nakita ho natin si Efelisa, na doon po si PBM, and also yung mga anak niya makabayan. Di ba na doon kahapon? Ang napansin ko makabayan, napansin ko,
Kasi yung post po ng RTBM, ng PTB, and also yung doon sa Facebook account mga kababayan ng government platform natin na gin-live yung event po ng DTI na kung saan nandun si PBM o sa ito pong si Efelisa. Abay nagulat ang lahat mga DDS mga kababayan. Magugong talaga pero hindi lahat. Alam ho natin, hindi lahat makabayan kasi hindi nila yan matake, hindi nila kayang lunukin na nakita nila si Efelisa na nandito talaga sa Pilipinas makabayan. 'Di ba? Inuuto nila ang kanilang sarili, gunggong talaga Talagang kinain na po ang kanilang mga utak makabayan kasi alam mo natin, pinipilit nila at pipilitin pa nila na hindi sila maniniwala kapag merong post ang gobyerno natin makabayan. Kasi sino lang po ang kanilang paniniwalaan? Yun na po mga fake news peddlers na mga DDS vlogger makabayan. Manggunggong kasi. Nakakatawa talaga So before natin babalikan po yung tungkol dito po sa Food Month Fair ng DTI makabayan kasi nga meron silang ipinakalat po na fake news. Yes, meron. Nakakatawa talaga At yan po yung ating i-debunk makabayan. Talagang hinanap ko yung source na yan. So thank you so much nga pala sa ating mga viewers na forward sa atin po ng fake news ng DDS. At saka ako ininganyo ko po yung lahat. Sana kayong lahat makabayan kapag meron kayong nakita po ng mga fake news ng DDS, i-forward nyo kay Sir Ivan. At yan po yung ating pag-uusapan makabayan. Okay? So before tayo balik doon sa MSMEs o sa DTI po na event makabayan, pag-usapan mo natin itong isang gonggong tarantado na tao nandun po sa California makabayan. Sila Sir Ivan. Kilala ba natin si Dean Chase makabayan? Yung Dean Chase na isang ayaw ko na sabihin. Basta siya po si Dean Chase makabayan na siya po yung laging napapakalat ng fake news tungkol kay Efelisa na itong si Efelisa daw hanggang ngayon nandoon pa rin po sa Los Angeles o doon po sa US makabayan kasi nga nakulong or na-detain. Dahil dito daw sa pagkakamatay ni Paulo Tantoco makabayan. Diba hanggang ngayon, yan pa rin po ang kanilang kinukuhan or pinakukuhanan po ng hugot na itong si Efelisa nakulong daw. Kaya nga ayaw nilang maniniwala na ito si Efelisa nandito sa Pilipinas makabayan. At kapag meron silang nakikita po ng mga videos or pictures, di ba sasabihin nila na edited? At saka sasabihin nila na ito daw ay isang recycled or old daw na video ang event kapag makita nila na merong event na pinupuntahan itong si Efelisa makabayan. Di ba sinasabi ka agad na old daw at saka nagre-relive lang daw yung PTB makabayan or yung RTBM, gonggong talaga So babalikan na po natin po yung yung issue na yon. Dito muna tayo po kay yung nagngangalan na Dean Chase makabayan. Itong si Dean Chase, orderin ko lang po, nandun siya sa California. Siya po'y hindi kilala pa noon makabayan dito po sa mga politika po na mga na mga issues tungkol dito po sa nangyari po kay Digong, sa mga pagbabakalat nila ng mga fake news na galing po kay Maharlika. Kasi nga tinignan ko ang kanyang profile makabayan. Ito pala si Dean Chase, iba ang kanyang content noon. Pero meron na po siyang mga followers, mga likers, makabayan na kung saan meron talaga siya pong mga komunidad. Pero iba ang kanyang content noon makabayan, hindi po tungkol sa politika. Siya lang po ay nakilala kasi nga siya po ay sumakay dito po sa Peking ipinalabas po ni Hitad na nakulong daw si Efelisa sa US makabayan. Dahil dito po sa insidente na pagkamatay po ni Tantoco. Doon siya sumakay. So dahil po siya po ay sumakay at saka doon po siya dumapig sa mga DDS makabayan, siya po ay sinuportaan ng mga DDS. Alam mo natin yung mga DDS talaga po sila po ay babad na babad sa social media makabayan. Kaya lumubo ang kanyang engagement, lumubo ang kanyang mga following makabayan, mga followers. Nakikita ko nga ang kanyang mga uploads every time na meron siyang upload ng mga videos makabayan o siya po ay magla-live. Kita natin 300,000 yung views, 400,000 ang views. Meron nga siyang almost million makabayan dahil lang doon sa issue kay Efelisa daw or ginawa nila na issue tungkol kay Efelisa makabayan. Doon siya sumakay. Hanggang ngayon, sumikat siya sa mga DDS. So yan po ang kanyang background makabayan. Anong ginawa niya, Sir Ivan? So dahil po dito sa ginawa lang nila, gawa-gawa nila ng script makabayan na kulong daw ito si Efelisa sa US hanggang ngayon, talaga pong yan po yung kanyang pinanghanawakan o pinanghahawakan makabayan na ebidensya daw na meron siyang ebidensya, meron siyang hawak na dokumento galing daw sa kanyang makakilala doon sa authority po ng US makabayan kung saan nag-detain daw itong si Efelisa. Diba ang kanyang vlog that is 3 days or 4 days ago ba yun, if not mistaken, meron siyang ginaganon po na papel
papel makabayan, nakita ba natin, meron siyang ginaganon po na papel. Yung papel na yon, nandun daw yung ebidensya na nakulong daw talaga itong si FL makabayan. So yun ang kanyang pinanghahawakan na ebidensya. Kaya nga marami siyang nauto makabayan. Kaya nga marami talagang mga tarantado na mga DDS na mga supporter hanggang ngayon. At hindi sila naniniwala makabayan na si FL nasa Pilipinas dahil po sa taong ito makabayan. So ngayon, ang post niya the other day, 'di ba, sabi niya, meron siyang sinabi na tinawag niya na baki itong si Efelisa makabayan. Wala namang iba na sino yung tinatawag po nila na baki makabayan. Kahit hindi po ito galing kay Dean Chase, 'di ba, sa iba po ng mga DDS vlogger, ang tinatawag pa rin po nila na frog, tinatawag nila na baki, itong si FL makabayan. 'Di ba, yan po ang kanilang ginagamit na term. Kapag kayo po ay mayroong nababasa sa mga DDS vlogger na baki or frog, di ba? Yan po daw ay si FL makabayan. Diyan nila nilalarawan itong si FL. So para alam ho natin makabayan. So yan sabi niya. Kasi nga, thank you again, thanks so much nga pala sa ating viewer na nag-forward nito. Itong screenshots na makabayan. And the other screenshots, gin-investigahan na po ni Sir Ivan. So kaya nga, meron akong ipapakita sa inyo na other screenshots makabayan. So sabi dito, kasi nga ating pong viewer makabayan, siya po'y nasaktan. Siya po'y nasaktan dito sa post si Dean Chase na tinawag niya na baki si FL. Sabi niya, congratulations sa mga nakapasar daw sa drug test sa Los Angeles County kay nakauli na daw makabayan. Malas ang baki kay nagpositive. Itong si Dean Chase, siya po ay Bisaya makabayan. So i-translate natin into Tagalog. Sabi niya, congratulations sa lahat ng mga nakapasa sa drug test sa Los Angeles County kasi yung iba nakauwi daw. Nakauwi daw makabayan kasi daw nakapasa sa drug test. Malas lang si Baki kasi daw nagpositive makabayan. Nagpositive daw si Efelisa. Kaya nga lagi nang sinasabi ng mga DD supporter na hindi sila convincing, hindi sila na-convince dito sa ipinalabas po ng mga live ng PTV or ng RTBM na nandito si FL sa Pilipinas. Kasi nga dito sa lagi niyang ipopost na nagpositive daw sa droga itong si FL kaya nag-detain doon sa US. So yan ang kanyang laging ipinapakalat makabayan. Hanggang dumating yung kahapon na event doon sa DTI sa Food Month Fair doon sa SM Mega Mall makabayan, nakita nila si FL Lisa. Pero siyempre yung ibang mga DDS ayaw lang maniwala. Pero itong si Dean Chase makabayan biglang kumambyo. Bigla siyang kumambyo. Ang sabi niya, ito ang post niya before nag-vlog si Ivan. So sabi niya, maayong buntag daw. Magandang umaga daw. Sabi niya, magandang umaga sa mga, nagmura makabayan. Magandang umaga dyan sa Malacanang. Nakauwi na pala itong si Madam. Nakauwi na daw itong si Madam. Paano nangyari? Giun sa makabayan. Paano ginawa daw? Nagets ba natin? Sabi niya, good morning, nandyan sa Malacanang. Nakauwi na daw itong si Madam. Paano ginawa? So nagulat sa makabayan, pero alam nyo itong gungong na to, hindi talaga siya nagulat kasi alam niya ang totoo makabayan. Ang mga pinagsasabi niya dyan sa live, puro script lang makabayan, puro script niya lang yon. Hindi siya nagulat, kundi ipinalabas lang niya na siya po ay nagulat para ang kanya mga followers mauto makabayan. So merong follow-up, sabi niya, ang tanong dito, sabi niya, ang tanong dito, bakit nasa Pilipinas ito daw si FL makabayan? Kasi walang siyang ibang pinag-uusapan lagi, si FL lang. Ang tanong daw dito, sabi niya, kasi sabi dito, pero ang pangutana, ngano naaman siya sa Pinas? The plot thickens na makabayan. Sabi niya, ang tanong, bakit nandyan sa Pilipinas daw siya makabayan si FL? So lalo dang lumakas ngayon, medyo kumapal na ngayon yung mga nangyayari. Ang mga plot makabayan. Di ba biglang siyang kumambyo? Bakit? So, inibisakan ko ang kanya mga live makabayan. Meron pala siyang post doon na sabi niya tungkol dito na siya daw ay pinakahabol na ngayon ng gobyerno natin. Hinahabol rin po daw siya ng mga otorite ng US doon sa California makabayan dahil daw sa kanyang pagsisiwalat ng katotohanan. Meron siyang ipinakalat na ganyan. Sino ang kanyang ginaya makabayan? Si Hitad. Diba si Hitan, pumunta si Hitan last week yata yon doon sa FBI makabayan kasi gin-report niya ang ating gobyerno na ito dang si Hitan hinahabol ng Philippine government.
'Di ba? Para po pauwiin, para po i-deport from Los Angeles para dito po dalhin sa Pilipinas, mga kabayan. 'Di ba? Nag-report siya doon sa FBI kasi daw baka siya po ay parang tawag mga parang i-extradite, extradition yata ang term yan, para po siya i-extradition, dadalhin siya sa Pilipinas or siya po ay kikidnapin da, mga kabayan. Di ba yan po ang term ginamit po ni Hitad, kikidnapin siya. So ang ginaya po ni Dean Chase, ito pong si Hitad. Di ba? So ngayon bigla siyang kumambyo, mga kabayan. Pero siyempre ang mga DDS magunggong yan, mga oto-oto, mga kabayan. Hanggang meron silang ipinakalat tungkol doon sa DTI na event, mga kabayan. Ito ang nakita natin, sabi nila. Meron kasi mga nag-comment na mga pro-Marcos doon sa mga DDS kasi nga, siyempre ang mga Marcos supporter ngayon, hindi na po niya ngayon nagpabadaig, mga kabayan. Talaga pong tumitira na rin ngayon, talaga nambabarubal na rin po ngayon yung mga Marcos supporter. Kasi nga kawawa po si PBBM, kawawa po si Efelisa kapag hinahayaan na po natin na lagi pong napapakalat ng fake news itong mga DDS, mga kabayan. So nababasa ko doon sa post po ni Dean Chase. So sabi dito, meron kasing Marcos supporter na nag-comment doon. Sabi niya, kayo mga oto-oto kayo, matagal na po si Efelisa na nandito sa Pilipinas. March 10 pa. Nakita nyo ba? Meron siyang comment doon nakita nyo ba na merong event ang DTI kahapon? Nandun po si Efelisa live. Bakit ayaw yung titingnan? Hanggang merong nag-comment, mga kabayan, ito. Sabi dito ni magsasaka sa Germany noong November 21, 2024 pa yung event na daw niya, mga kabayan. Noong November 21 pa daw, take note ha, noong November 21 pa daw, 2024 ang event na yan. So sabi dito ni Crisanta Montalvo, another liar. Sinong niloloko nyo? Sarili nyo. Ito kasi si Crisanta Montalvo, mga kabayan, siya po ay Marcos supporter. So hanggang napalabas po ng picture, isang quote cards, itong si magsasaka sa Germany na pinalabas niya na balita, mga kabayan. So dito po sa kanyang post, mga kabayan, ni magsasakan sa Germany, sabi niya, the 2024, mga kabayan, tas ang picture sa taas, yung kahapon na live event doon sa DTI. The 2024 National Food Fair organized by the Department of Trade and Industry or DTI generated 57.83 million pesos in sales, mga kabayan, for Filipino Micro, Small and Medium Enterprises or MSME. This event showcase a variety of local food products and so on and so forth. So ito ang nakita natin na na value kung magkano yung sales daw sa 2024, mga kabayan. Take note, tatandaan natin. Naglagay siya dito kung magkano yung sales sa 2024, mga kabayan, ng MSMEs. 57.83 million pesos. So dahil sa po nabanggit ng value, mga kabayan, or pesos kung magkano yung na sales ng MSMEs last year, yan po'y napaka-easy pong ilocate natin yung source, mga kabayan. Diba? Gunggong kasi mga DDS Hindi niyo ba alam na dyan po sa mga text na yan, napakadali pong ilocate ang original po na post niya, mga kabayan. And then we found out, DDS makinig. Totoo talaga na ito pong text na to, itong balita na to is 2024, mga kabayan. Pero yung picture, yun po ay mali. Yun po ay kahapon, 2025, April 9 event, mga kabayan. April 9, 2025 doon sa SM Mega Mall, Mandaluyong. So yung post po na isang nagangalan po na magsasaka sa Germany, mga kabayan, gin-merge niya yung dalawa. Ang balita sa 2024, nilagyan niya yung recent na event kahapon sa DTI, mga kabayan. Paano yan nalaman? Dito po sa post ng ating government platform, mga kabayan, at mismo sa dti.gov.ph na website. Napansin nyo ba ang magkaano yung sales, mga kabayan, or net ng National Food Fair? 2024 National Food Fair nets 57.83 million pesos for Filipino MSMEs. So gets na, nakita na natin. Nandyan na po yung value, mga kabayan. Ang pictures sa baba, hindi natin nakita. Wala po dyan si Efelisa at saka si PBBM DDS. Wala ho dyan. Wala po sa event sa National Food Fair. Itong si PBBM last year, wala po. Bakit si Ivan? Naalala ba natin yung pambansang palaro, mga kabayan, sa Cebu City? Yung time na yon, nandun po si PBBM. Kasi tininan ko po yung date, mga kabayan. Nandun pala, kasi nga tininan ko,
yung date po sa July 3 to 7 kung saan yung mga lakad ni PBBM. And I found out, nandun pala sa palarong pambansa sa Cebu City si PBBM mga kababayan. And the rest, meron siya mga meetings po sa iba't ibang lugar. Kasi siguro, hindi ko lang alam, baka yun po ang rason mga kababayan, wala or hindi naka-attend si PBBM sa last year sa Food Months Fair ng DTI. Hindi ko sure kung yun ba ang rason mga kababayan. Baka siguro, na-late po siguro sa pag-schedule kay PBBM, ang tawag ng mga kababayan, parang pa-reserve. Baka siguro at taga-DTI na late sila sa pagpa-reserve po kay BBM sa kanyang schedule na umattend doon sa event po sa 2024 sa MSMEs ng DTI Makabayan. Kaya hindi natin nakita. Mga DDS, umanap kayo ng picture sa event po ng DTI last year kung makikita nyo ba si PBM. Tapos bigyan nyo ng link si Ivan. Isampal nyo sa akin ebidensya kapag kayo ay nakikita po ng event si PBM na umattend sa last year sa event po ng DTI. Sige nga, I challenge you. Tingnan nyo nga kung nandun pa si PBM or si Efelisa. Hindi nyo makikita. Bakit? Kasi hindi nga sila umattend makabayan. At saka yung video from last year, ipapakita ko sa inyo. Ito po yung nangyari last year makabayan. For more details, let's watch this. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to the opening of the DTI Bagong Pilipinas National Food Fair for 2024. Over the past 10 years, the fair has become a premier hub, a premier platform for our micro, small, and medium enterprises. We have 200 exhibitors from all 16 regions of the Philippines, each representing their unique products from fresh produce, regional specialties, artisanal snacks, and beverages. I would like to extend my heartfelt thanks to Yusek Chris Roque for inspiring us to really level up our trade event. Thank you to all our partners, exhibitors, and guests for making this event possible. Your support is what makes the National Food Fair a success year after year. By empowering our MSMEs, we drive job creation, foster economic growth, and give MSMEs a better life. Today, I challenge all of you to embrace the Bagong Pilipinas spirit of innovation and excellence. To our MSME, you have my unwavering dedication, love, and support. Having been an MSME too, I understand the challenges that you face. When opportunities like this arise, seize them with confidence. You never know, you could be the next big success story. So never stop dreaming and take bold steps to turn these dreams into reality. I encourage you to explore the diverse culinary offerings of our country and the support of our local MSMEs. To our partners in the government and the private sector, let us continue to work hand in hand to pave the way for the success of the MSME. Let us celebrate the incredible talent and passion that makes Filipino cuisine truly unique. Oh, di ba? Nakita ba natin si Felisa at saka si PBM mga DDS? Di ba wala? I challenge you again. Maghanap kayo ng pictures ni PBM at saka ni Felisa na umattend sila sa last year sa DTI po na event sa MSMEs. Sige nga, challenge nga si Ivan, isampal nyo sa akin. Hey! So ito po ang nangyari kahapon makabayan para meron kang idea. Kasi nga doon po sa 2024, kung nandun pa lang umattend po itong si FL at saka si PBM na sama sana sa highlight na ginawa po na presentation ng taga DTI makabayan. Di ba wala? Nakita lang ho natin yung pong si Yusek Rookie makabayan. So si Yusek Rookie lang po ang nandun. Wala po ang taga Palasyo makabayan. So kahapon, umattend na po si FL and also si PB makabayan. Ito ang nangyari kahapon. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and William Vincent Marcos.
shall witness the President together with the First Lady as they lead the ribbon cutting for the DTI Bagong Pilipinas National Food Fair 2025. They are joined by DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, DOT Secretary Maria Esperanza Cristina Frasco, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, and of course, SM Investments Corporation Vice Chairperson, Teresita C. Coson. And at the count of 3, Mr. President, ready? 1, 2, and 3! Thank you very much, Mr. President. There you have it, ladies and gentlemen. The DTI Bagong Pilipinas National Food Fair 2025 is now officially open. O, tingnan nyo, bilanggit pa nga mismo ng host makabayan na Bagong Pilipinas Food Fair, Month Food Fair 2025. Pero pa nga year 2025 makahabayan, gunggong talaga eh. Napaka, parang ub-ub talaga itong mga didis makahabayan. Nakikinig naman kasi sa mga vlogger nila. Nakikinig naman kasi sa mga ipapakalpo ng mga fake news na mga DDS supporter. Diba? Niloloko na nila ang kanilang mga sarili makahabayan. Nakakaawa talaga eh. Na alam nyo, sa totoo lang, na instead ako po'y matawa sa kanilang makabayan, ako po'y naawa talaga. Naawa ako sa kanilang mga pag-iisip na kung saan, di ba sila po'y mautak naman talaga. Mautak ho lahat ng tao makabayan. Ang problema kasi dito, no, nagpapauto lang, di ba? Hindi ko naman niwala, sa totoo lang, hindi ko maniniwala na sila po ay ubob makabayan. Naging ubob lang po sila dahil po sa kanilang katangahan. So yun po ang nangyari sa kanilang makabayan. Okay, so forward tayo. Kahapon makabayan, meron pong sumabog na balita na kung saan ito pong anak ni Pulong Duterte, itong si Omar Duterte makabayan, merong sinabi dito tungkol kay Bongo na hindi maganda, na hindi rin po nagustuhan sa kampo ni Bongo makabayan, sa mga solid supporters ni Bongo. Ano nangyari si Ivan? Ito palang pamilya ni Pulong, and also ito pong specifically, ito pong si Omar Duterte makabayan. Di ba si Omar, mga 30s pa yata siya, ay nakalimutan ko lang kung anong posisyon ang kanyang tinakbuhan ngayong makabayan. Basta itong si Omar Duterte, siya mo tumakbo ngayon. Meron siya sinabi dito kay Bongo. Kanyang nireaksyonan ang sinabi ni Bongo makabayan na kung saan, ang according dito po sa quote card, may mga pagkakataong kailangan nating mag-move on. Hindi natin pwedeng ikulong ang sarili sa nakaraan. Sabi niya, ang tunay na serbisyo ay nasa pag-alalay sa kasalukuyang pamahalaan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sacrifice for the greater good makabayan. Siguro, nung nabasa o yan ni Omar Duterte makabayan, hindi niya nagustuhan. Kasi nga, di ba, how many weeks ago makabayan, di ba nakasagutan po yung anak ni Pulong na babae versus dito sa anak ni Bongo na babae makabayan. Di ba meron pong combo na kumalat niyan, pero hindi lang po natin dito gintik ang makabayan. Hinayaan na po yan ni Sir Ivan kasi nga awayan po na nga mga babae yun eh. So ngayon, dito ko naalala na ito palang si Omar, ito palang anak rin po ni Pulong na babae, not in good terms dito sa pamilya Go makabayan. Di ba, alam mo natin, si Bongo, siyempre, siya po'y kanang kamay ni Digong makabayan. Saka lahat ng desisyon ni Digong, galing rin po dito kay Bongo. Kasi nga, mataas talaga ang trust rating ba? O saka approval rating makabayan. Mataas kasi yung approval plus trust ni Digong dito kay Bongo. Di ba talaga pong pinakakatiwalaan po ni Bongo, ni Digong, ito pong si Bongo makabayan. Pero hindi nagustuhan po ni Omar. Siguro sa tingin po ni Omar, abay parang gin-sacrifice dito ni Bongo, ang ibig sabihin itong si Digong. Dahil po sa pagkakulong po ni Digong doon sa ICC makabayan. Ang sabi niya ni Omar Duterte, nangangamoy sunog si Bong. Sabi niya, nakasunog ba ang ebidensya para kay tatay? Traidor ka talaga. O, di ba? Tinawag na traidor ni Omar Duterte si Bongo makahabayan, di ba? So, meron naman kasi mga instances, at saka makailang beses na po natin yung pinag-uusapan dito makahabayan, di ba? Yung katraidoran po ni Bongo plus ipi makahabayan, kasi nga siguro meron pong third party. Baka love triangle yun. Baka siguro love triangle makahabayan ang dahilan. Kaya hindi na po ngayon nagkakaunawaan yung Bongo at saka yung Duterte makahabayan. Kasi nga merong traiduran na nangyari sa kanila.
Di ba? Alam mo naman natin, siyempre si Bongo, politiko yan eh. At saka sinasakyan niya yung Duterte makabayan. Kasi nga, siyempre si Duterte, si Digong, maraming followers yan, marami yung mga tauhan na pilit. Alam naman natin, ginagamit lang po ni Bongo itong si Digong makabayan para po sa kanyang political interest. Ganon naman kasi sila makabayan, gamitan lang ho yan. Kaya naamoy siguro ni Omar Duterte ang ginagawa ni Bongo. Kaya tinawag niya na traitor makabayan. O di ba nagkaaway-away na sila? Tingnan nyo nga yung estado ngayon ng PDP laban, hindi na nga maganda makabayan kasi nga wala po si Digong. At yan po inaamin po ni Ipi plus ni Robin Hood Padilla makabayan na hindi na maganda ang estado ngayon ng PDP laban kasi nga wala po ang kanilang crowd drawer. Di ba yan pong ginamit po na term ni Robin, crowd drawer, itong si Digong. Wala na po silang daw na funders, wala po nagbibigay sa kanila ng shirts or ng pagkain, yung mga pera, kasi nga wala daw si Digong makabayan. O di ba parang naging pitaka lang nila itong si Digong kasi alam mo natin siya po'y billionaire. Hindi naman kasi totoo na simple life lang itong si Digong. Yan lang po'y front act lang, pang front row lang ang kanilang ipinapakita lagi na normal daw yung hindi ganun kalaki ang bahay ni Digong, yung kanilang sa luma na bahay makabayan. Di ba yan po laging ginagamit mo ng mga DDS ng mga PDP laban na wala na pera si Digong, normal lang. Kung walang pera si Digong, bakit nakaasa sila sa pera ni Digong makabayan? Di ba? Na-booking talaga itong si Robin Hood Padilla, gonggong talaga eh. So ito pong si Bongo, nag-try-do-run na ngayon makabayan para po siyempre sa kaniyang political interest. Di ba? Nakatawa talaga eh. So mas lalong lulubog pa, lumubog na nga eh. Di ba ang kanilang bangka makabayan, lumubog na ngayon, mas lalong lulubog pa yan makabayan. Ang kanilang pag-asa na lang ngayon, yan pong mga fake news na ipinapakalat nila lagi araw-araw makabayan. Okay, so forward tayo. Pag-usapan natin itong si Harry Roque makabayan. But before that, siyempre, set naman natin. Nandyan po si Rolly Casilang, Emmy Sarino, Emma Catalia. Nandyan rin po si Teresita Timalawan, Maricar Becker, hi to Gina G. Nandyan rin po si Nel TV, Ernesto Nacion, at saka shoutout daw sa kanyang wife na si Rebecca May Ernesto. Nandyan rin po si Shirley Risman, Rayon Inicosi, Nati Lapitan, Van Billigham, hi to Treneng Lozano, Evangeline Sanchez, Chit Kines. Hi to Alternative Medicine with Teacher Amelia, and hi to Lulay PH. Okay, so pag-uusapan natin itong si Harry Roque makabayan. Before po nag-vlog si Ivan, nakita ko ang kanyang post makabayan. Sabi niya, kung kaya ko patumbahin ang gobyernong ito, matagal ko nang ginawa, promise. Diba siya po'y binuking ni Peebles makabayan kahapon po sa hearing? Diba doon po sa Tricom hearing makabayan? Binuking niya itong si Harry Roque, sabi po ni Peebles, na kaya daw mapabagsak ng gobyerno itong si Harry Roque makabayan. Kasi nung nandun sila sa dinner sa Hong Kong, nagyabang daw itong si Harry Roque na kaya niyang patumbahin or gibain ang gobyerno ni PBBM makabayan. Diba yun po ang kanyang paghambog doon. Ang kanyang pagyayabang makabayan, sabi daw. So ngayon, ito pong si Peebles and also ito pong si Harry Roque, 'di ba sila po yung nagkasagutan doon sa kanilang both accounts makabayan. 'Di ba nagsagutan, nagbardagulan ngayon, may post itong si Roque, tapos sumagot itong si Peebles. Sa mga accounts nila makabayan, sumagot naman si Roque, bumanat na naman po itong si Peebles makabayan. So nagkaganon-ganuhan ngayon. Hanggang ito po ang kanyang latest na post. Kung kaya kong patumbahin ang gobyernong ito, matagal ko nang ginawa, promise. So dito po sa post po ni Roque makabayan, ginawa pa tayong tanga, ginawa pa tayong bubo makabayan. Sabi niya, kung kaya ko patumbahin ang gobyernong ito, matagal ko nang ginawa. Madalas ho, araw-araw, oras-oras, niyong ginawa ang plano niyong papatumba po sa gobyerno natin, Roque. Every day, every minute, every hour, ginagawa niyo yan. Diba yan po babakalat po ninyo ng fake news, like for example, yung polboronic video ni BBM, hindi ba yan plano ninyo na sa pag-destabilize po ng gobyerno ni PBBM? Hindi ba yan plano para gibain ang gobyerno ni PBBM? Kasi kung sisiraan ninyo si PBBM, masisira po ang gobyerno ni PBBM.
Hindi lang naman po si PBBM ang masira dito, pati po yung Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Tas dito po sinasabi mo kung kaya nyo daw patumbahin ang gobyerno ito, matagal ko nang ginawa. Palagi ho ninyong ginawa. Diyan pa lang po sa mga rally ninyo, sa mga isog rallies. Ano ba ang purpose po ng mga isog rally? Diba? Yan po yung pang-iinganyo ho ng mga tao para magalit po sa gobyerno natin, para po magalit po kay PBBM at para po mag-aklasan yung mga tao at sa kapababain sa pwesto si PBBM. Hindi ba yan plano, Roque? Gonggong talaga eh. Well, marami kayong plano, pero hindi kayo nag-prosper. Bakit? Kasi kayo mga gonggong, wala kasi kayong bilang. At hindi rin kayo nakakuha po ng budget ng mga Pilipino na mauto ninyo. Kasi mas marami pa po mga Marcos supporter, mas marami pa po mga loyalista, mas marami po mga pinklawan na ngayon nagkakaisa para suportaan ang gobyerno natin, para suportaan po si PBBM. Diba, Roque? Kaya hindi nyo kayang gibain talaga ang Marcos administration, ang gobyerno ni PBBM. Pero palagi kayong nagtatangka, kailang hindi kayo successful, di ba? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo makabayan yung interview ni Peebles doon sa ABS-CBN. For more details, let's watch this. Morning po sa inyo. Ay, napaka-happy Kayo po feel ba naman niya. gano'n nakatagal nagva-vlog? Since 2013, yung nagsimula yung Balikbayan Box Oh. na binubuksan ng mga okay. costumes So, ano- and Laglag Bala. Opo, ano pong mga kalimitang content ninyo? More on politics. More on politics. So, malaki na kinita nyo? Wala namang revenue sa YouTube dati. Wala ba? Yung mga nauna, wala pang Talaga? revenue pala yun? Eh, pero Wala, sabi nga nila, kung daw nagtuloy-tuloy ako ng YouTube ko, isa na ako sa pinakamayamang YouTuber. Oo nga. Tsaka sana nililibre mo kami, ano. Ng Oo, lalo na mag-birthday pa yata yung si Robert. Ay, thank sa you, Friday thank you. daw. O anyway, kahapon po sa inyong pagharap sa pagdinig ng House of Representatives, Yes, ang sabi ho nung ilan bakit ho nag-iba yata ang tono ng Pebbles sa kanyang content kaugnay ng Pulveron video? Hindi po sa nag-iba yung tono ko. Dati po kasi akong naging kritiko ni BBM, pero BBM vlogger po talaga ako, original, nung election. Opo. Ngayon, medyo nag-iba yung tono ko kay kala BBM kasi hindi ko nagustuhan yung mga ginagawa ng mga cabinet members, yung trabaho, walang nangyayari, nagmahal yung sibuyas. Maraming mga ganong eksena which is totoo naman yung sinasabi ko. So, kinriticize ko. Ayun. Then, syempre, kapag kinriticize mo, antay ka na. Ayun. So, kumbaga, dati-rate, ang mga content po ninyo, since kayo po ikanya'y BBM vlogger, karamihan sa mga content po ninyo ay pabor sa Pangulong Bongbong Marcos and then nagbago kayo ng, kumbaga ay ng point of view, ng posisyon sa inyong mga vlog. Yes po. Nung nakikita ko na yung takbo ng administrasyon, parang, sabi ko, parang medyo may mali. Pero So, ngayon... kasi ako po yung klase ng vlogger na kahit sinusuportahan kita, kapag nakita kong may mali dun sa tao, sa paligid mo, babatikusin kita. Ayun. pero ngayon, Miss Pebbles, saan ka nakapanig ngayon? Kay BBM, Ngayon kahapon, diretso ko na, Miss Pebbles, kahapon kasi binabanggit na kayo po nanggaling po sa inyo. Totoo po ba? Paulit ko nga sa inyo, kanino ba nanggaling talaga yung video ng Pulveron na yon? kay Harry. Paano nyo po nasabi? Kasi nung time na nagdi-dinner kami sa Hong Kong, sinabi niya na meron siyang picture, yung screenshot ng video, na hawak niya na. And then, Nag-usap-usap doon kung saan ilalabas, kung sino maglalabas. Kailangan international vlogger daw yung maglalabas, ganun ganyan. Dumating po kasi ako doon sa dinner. Late ako ng 1 hour. Opo. Ngayon, pagdating ko doon, ang pinag-uusapan na nila ay tungkol na sa Pulveron video. So, kung sinasabi nyo may screenshot si Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson, ng Pulveron video at nilatag niya doon kung paano siya ilalabas, paano naipasa naman sa mga vlogger o sa inyo itong video? Sino nagpasa? Hindi po siya ipinasa. Actually, paano? time na meron na siyang kopya ng picture, hindi niya po pinakita. Kaya nga sabi ko po, in fairness naman sa mga vloggers na nandun during
dinner, Mm. wala silang alam. Wala po kami alam dun sa video. Hindi namin nakita yung picture. Mm. Pero Ang pinag-uusapan po doon is kung kailan ilalabas, paano ilalabas, at sino ang maglalabas. So ibig sabihin, Miss Pebbles, nung mga oras at panahon po na yon na kayo kausap ni Harry Roque sa Hong Kong, wala kayong idea na deepfake Na may or ganun peke pala. yung video Wala na po yun? po, wala. Oo. Wala rin kayong idea nung una na may ipe-present sa inyo na video. Wala po. At nung sinabi niya sa inyo, so doon sa pagkakaintindi ninyo, doon sa pananalita niya, paniwala siya na totoo talaga yung video? Hindi po siya nagsabi na niniwala siya na totoo yung video. Wala po siyang sinabing ganon. Pero sorry ha, based sa akin na, sa isip ko na that video is ginawa. Ang sabi kasi niya, nagpalabas siya ng statement, Miss Pebbles, kahapon. Sabi niya, Opo, ini-expect na nabasa ko. niya na magsisinungaling kayo. Ini-expect na niya na babaliktad kayo kasi nga daw, ginigipit kayo. Ano po reaksyon ninyo dito? Wala pong gumigipit sa akin. Sa gandang ba namang to, tingnan mo. Oh. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin. Kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Hindi ako makipag-banding sa mga kamag-anak ko. Hindi ako mag-mall. Pero, bago ko ulit ipasa sa partner ko, Miss Pebbles, ano ang nag-motivate sa'yo para sabihin itong katotohanan na pinaniniwalaan mo na to na nanggaling kay former Secretary Roque itong video na to? Kasi po, unang-una, lumalaban siya, pero nagtatago siya. Ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. And naisip ko na rin po, bilang pagbalik ko kay BBM, na para matigil na yung lagi ko nababasa yung bangag, adik, di ba, bangag ka, bangag yung presidente nyo. Sabi ko, it's time na basagin ko na yung issue tungkol dyan. So, naisip ko na meron naman TRICOM na pwedeng tumulong sa akin kung paano ko siya ilalabas or sasabihin yung katotohanan. Kaya hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ako lalabas para magsalita. So, bukod ho dun sa napag-usapan ninyo sa Hong Kong during your dinner with Harry Roque, na ilalabas ng dapat ay mga international vloggers, ano pa instruction, ano ba ang goal ng pagpapalabas po ng video na yon, nung time po na yon? Para pabagsakin si BBM, ang presidente. Para siraan po ang presidente, yun na po yung main goal nila. Sinabi sa inyo ni Harry Roque na ganon o... Hindi po, kasi bakit kayo magpapalabas ng isang peking video kung wala kayong goal? Hindi, ano nangyari ng mga sumunod? Kailan ninyo nalaman halimbawa na deepfake lang pala yung video at nung nalaman ninyo, anong naging initial na decision Hindi. at reaction po ninyo? Kasi po, ganito po yan. Linabas nila yung video 2 days before the SONA. Oo. So, planado. So, ibig sabihin nga po, nung nalaman po ninyo na deepfake lamang po itong video, kayo po ba'y nakapagpakalat na ng content na yan sa inyong vlog? Nung time na linabas nila yan, sabi pa nga po nila, kinorek nila ako eh. Nabasa ko po yung statement ni Harry. Kinorek nila ako na hindi daw po sa Vancouver pala linabas yung video. Yung unang linabas yung video, kundi sa New York. So, okay, di ibig sabihin, kayo yung nagpasimula. Kinorek niyo ako, di kayo nagpasimula na naglabas ng video kasi wala naman ako dun, hindi ko naman yung alam. Na sila yung nagpasimula na naglabas yung video. Nung linabas na po yung video, sinend po yun sa akin. And then ginawa mong content? Hindi ko po pinost yung video. In-screenshot ko lang, tapos pinost ko. Tapos kasi nung nakita ko po yung video, alam kong fake agad. So hindi mo na i-share yung buong video kundi screenshot Hindi ko po lamang? siya shinare. Anong caption? Ang caption po is parang, ayan.
Hindi ko matandaan pero meron kasi akong kopya, sayang hindi ko Oo. Anyway, kung hindi mo man maalala yung caption, meron bang instruction sa inyo kung anong ilalagay na caption or sarili mo lamang yung... Wala naman, wala. Sa katotohanan, wala po. Miss Pebbles, talong ko lang, backtrack lang ulit ako ng konti. Sabi nyo, nung una na kay BBM vlogger kayo, and then, paano kayo eventually napunta sa group ni former Secretary Harry Roque? Hindi po ako nagpunta sa grupo niya, siya po ang nagpunta sa akin. Nag-connect siya sa'yo, nag-communicate, humanap ng connection para makausap ka, makasama ka? Hindi po. Kasi meron pong tinatawag na Maisog Rally. Baka narinig niyo po yun. Opo. Na-invite po kasi ako doon. Sa Hong Kong. As a Sa Hong Kong. speaker. Opo. And then? As one of the speakers. So doon po kami nagkita. And then, nakipag-collaborate na siya sa'yo? And then nagkausap na kami. Doon sa mga unan yung mga discussions, kasi ang sinasabi nito, Miss Pebbles, kayo na nga lang ang magpatunay din kung totoo o hindi. Sa mga ganyan, binabayaran kayo. Sa pagbibigay din ng komento, binabayaran kayo. Doon sa mga ipinalabas na deepfake na video na yan, may alam ka ba na may binayaran ang grupo na yon para ipalabas ito? Wala po. Wala po akong alam. In fairness, wala po akong alam dyan. So, ang alam mo lamang ay nanggaling talaga at nag-generate yung deepfake video na yun sa dating secretary. Yes po. And then, moving forward, Miss Pebbles, ano ngayon yung direction ninyo ng pag-vlog ninyo after this incident? Focus pa rin po ako sa mga projects ng presidente, sa ginagawa ng admin ngayon. At nakikita ko naman na gumagalaw ngayon sila, gumagalaw ang presidente, tumutulong ang First Lady, lalo na yung Love for All ng First Lady, na napakagandang proyekto. Yun na po ang gagawin ko ngayon at talagang nangako naman po ako na hindi ko natatalikuran si BBM at ang First Lady. Bagkos ay tutulungan ko po sila para lalong maging maganda ang ng gobyerno at ng bansa natin. Miss Pebbles, panghuli na lang dun sa sinabi niyo pong mga sa huli na yan, obviously, aminado po naman kayo na kayo ay pro-BBM at BBM vloggers, pero paano niyong kukumbinsihin yung nanonood, yung neutral na audience po natin ngayon, na yung ginawa ninyong pagharap kahapon sa pagdinig ng House of Representatives ay dahil kay pro-BBM lamang? Paano ko po? Paano nyo kukumbinsihin yung ordinaryong kababayan natin na nanonood na nakikinig ngayon na wala kayo ibang intensyon, kundi ilabas lamang talaga yung katotohanan kahapon at nang hindi dahil sa kayo ay pro-BBM vlogger? Yes po. Maraming mga Pilipino ang hindi naniniwala ngayon sa administrasyon dahil sa peking video yung linabas nila. So, gusto ko pong malaman ng buong sambayanan na hindi po totoo yung video na yon, na maniwala po tayo sa administrasyon ngayon na gumagalaw sila, tumutulong sila sa ating bansa, sa mga OFW, sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng Pilipino, na matulungan nila tayo sa na maging maayos ang ating buhay. Hindi po ako nagsasalita bilang pro-BBM, nagsasalita po ako bilang isang Pilipino rin na umaasa sa ating administrasyon na tulungan tayo sa ating mga pangangailangan at maging tapat sila sa kanilang tungkulin. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news. Ayan. Miss Pebbles, Huwag po nating gawing dahilan yung mga napapanood nating fake news para hindi natin suportahan ng gobyerno. Miss Pebbles, isa pa, yung mensahe mo naman sa dati mo nakatrabaho na nakasama si Atty. Harry Roque. Ano po gusto niyong banggitin sa kanya? Napapanood niya kayo ngayon. Umuwi ka na. Kung talagang totoo ka, kung talagang wala kang kasalanan, dito tayo magharap. Alright. Bakit ka ba nagtatago? Alright. Miss Pebbles, maraming salamat sa oras po Thank ninyo. you po. Magandang umaga at mag-iingat po kayo. Opo, maraming salamat po. Pa-shoutout na lang. Happy birthday. Ay, salamat po. Kaya may time nga kayo, ang sweet niyong kausap. Oo naman. Thank you. Oo nga, Roque. Bakit hindi ka na lang umuwi ito sa Pilipinas at saka harapin mo yung mga atraso mo at saka kakasuhan mo itong si Pebbles. Kung sa tingin mo na merong sinabi si Pebbles na mali o hindi totoo.
Sige nga, manawagan tayo makabayan. Panawagan natin dito kay Harry Roque na siya ay umuwi na sa Pilipinas. And also, may nakita po ako na interview makabayan na kung saan baka ito pong mga sinasabi ni Roque, di ba nag-live po si Marlica at saka ito pong si Roque kahapon makabayan. Kasi nga, sinasagot nila yung mga revelasyon ni Pibos doon sa TRICOM hearing. At maraming sinasabi itong si Harry Roque. Napansin ito ni Yuse Claire makabayan. Nakita ito ni Yuse Claire. At according po kay Yuse Claire, pwede itong magamit ang mga sinasabi ni Roque para ma-deny ang kanyang application ng political asylum doon sa Netherlands makabayan. Malaking posibilidad na ito daw ay ma-deny ang kanyang asylum doon sa Netherlands. But for that, i-shout naman natin. Nandyan po si Monet Romeo, Elizabeth Chua, Evelyn Garcia, Jess Subtob Bungalaba Laguna, nandyan po si Lorna Martinez from Hong Kong, hi to Los Makiber, Dioselan David, Josephine Gallego, nandiyan rin po si Rosalinda Ilopre, Luisito Niedo, Maria Mideseplon, kasama rin po natin si Simply Tokis Vlog. I-support and subscribe natin mga kabayan, okay? Nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea, hi to Ashen, Evelyn Dakanay from San Diego, California, nandiyan rin po si Lito Cabanse from Milan, Felma Cabato, Angelita Helisanger, and hi to Tinkerbell. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Yuse Claire doon kay Christian Esguera. For more details, let's watch this. Unang-una dito po sa pinakahuling hearing ng TRICOM sa House of Representatives, isa pong vlogger na dating pro-BBM, naging pro-Duterte, naging pro-BBM daw. Meron siya isinawalat na si Harry Roque daw yung nasa likod nitong infamous Pulveron video, alleged of BBM. Ang una ko pong tanong, how seriously is Malacanang taking this? Itong revelation ni Pebbles Cunanan. Well, katulad ng sinabi ko, bago lang to kasi hindi pa kami nakakapag-usap. Nadinig lang namin, ako personally, Christian, nadinig ko lang siya kagabi. Pagdating sa news, hindi ako nakapanood ng hearing. Noong time na yan, yung sa TRICOM. Dahil may mga meetings kami. So, hindi ko pa ito natitake up kay Pangulo. Pero, syempre kung ito naman ay, kumbaga, syempre sino bang involved dito sa fake Pulveron video na ito, di ba? Kundi ang Pangulo. Pero, sabi nga natin, noong pa man, ang Pangulo ay hindi siya pikon. Kung ano man ang lumalabas sa kanya, pero dapat lang niya siyempre na sabihin kung anong totoo. At after nga lumabas ito, hindi ba talaga tayo pina-examine natin? At kung ito, hindi pa pala ako kasama at that time. Wala pa ako sa palasyo nun. Pina-examine ng Pangulo ito. At pati nga dito sa yung sinasabing Dayu, isang Indian-based na company kung saan nag-check. Ito ay kumbaga third party to, hindi ito parte ng bansa natin, at sinabi nga na ang Pulveron video na ito ay AI generated at maraming manipulation na ginawa. So Kung siguro with that, go ahead po. So gusto ko, sige, kung yun po yung na-establish on the part of Malacanang, hindi ba ka nagsampa ng kaso against those who were behind this? nung panahon nung nakita ito, 'di ba July pa ito 2024? Opo, Right, in time no? for the last one na. Yes, oo. Wala tayong nabalitaan kinilos si Pangulong Marcos So ang ginawa lang talaga dito is para ipakita sa tao na fake yan. Tingin ko hindi naman naaapektuhan ng Pangulo sa ganyan mga klaseng mga fake news dahil alam niya naman, kilala naman niya yung sarili niya kung anong totoo at hindi. At sabi nga natin, bago lang ito, Christian, na dumabas. Pero tingin ko hindi pa rin matitinag ang Pangulo dahil alam niya na fake news yun. Na fake yung Pulveron video na yon. So, Okay. saka, Christian, hindi na to lingid sa kaalaman ng karamihan. Nakasama si Attorney Harry Roque. Involved siya dito sa pagpapalabas ng fake na Pulveron video na ito. Actually, nung una pong lumabas yan, nakita ko rin po sa kanyang social media post. Isa siya sa mga nagpapakalat ng Pulveron video na yan, si Harry Roque. And I think in-screenshot ko pa yan Sabi ko,
Eto souvenir. Abogado mismo nagkakalat ng fake news. Ang tanong ko po, hindi ba dapat merong managot dito sa pagpapakalat ng fake news na ito? Dahil kung na-establish na AI generated at sinisiraan yung Pangulo, hindi ba dapat yung managot? Dapat may managot dito, Christian. Pero depende na kasi sa Pangulo kasi ang subject matter niyan ay ang Pangulo. So kung hindi naman niya sasabihin siya ay nadanyos at hindi naman niya sabihin na feeling niya ay namalign siya dahil napatunayan naman niyang hindi totoo, depende pa rin kay Pangulo yan kung anong move or any action ang gagawin niya. Okay. Ito pa, bilang isang abogado, kasi hindi naman ordinaryong tao yung sinisiraan dito, no? Whether people like him or not, he is the president at siya yung target nitong disinformation na ito. And mukhang ang objective dito ay to destabilize the Marcos administration. Kung ganon, ano ba dapat ang pananagutan po dito? Para sa akin hindi na to para sa galing sa palasyo, Christian. Para sa akin, kung ako lang ang masusunod dito, talagang pasasampahan ko ng kaso itong mga taong ito. Kasi Christian, kung napanood mo yung video nito kung papaano na mayagpag si Atty. Harry Roque at sinabi niya talaga na ang nasa video ay ang Pangulong Marcos. Parang siya pa yung nag-authenticate na totoo kung sinong tao dyan ay walang iba kundi si Pangulong Marcos. Sinabi niya yan sa Vancouver, Canada, talagang kung paano siya katapang na ito ay ipagkalat at hinimok niya pa ang lahat ng mga kaanib nila, mga kaalyado nila, na ipakalat ito dahil mabilis daw ito mati-take down. So, with that, ang talaga for me, ang pakiramdam ko para galitin ang tao, ipakita sa tao na ang ating Pangulo ay walang kwenta, gumagamit ng bawal na droga. At yun naman talaga yung gusto nila, mapababa, PBBM resign. So for me, dapat makasuhan talaga sila. Ano mga pwede kaso rito? Inciting? Inciting to sedition, cyber libel. Pwede. Okay. Yung the fact na, kasi naalala ko ito, nilabas nila to in time for the last SONA of the president. And clearly, meron silang gustong i-build up dito di ba? The fact na pinalabas nila ito sa labas ng bansa, diba, sa Vancouver, tsaka I understand sa LA po. What does this tell you? Una, Christian, sa aking pag-aanalisa, kung totoo yung video, di ba, ikaw naman if you have a concrete evidence against somebody, hindi ka matatakot na ipangalandakan ito kung saan dapat ito ipakita. Kasi bakit? Sasabihin natin, hindi mo ako masasampahan ng cyber libel. Bakit? Because this is true, this is authentic, and I have the social and moral obligation to tell this to people. Diba? So, ano yan Depensa yan sa cyber libel. Bakit? Kasi ang subject matter dito ay isang mataas na opisyal na dapat malaman ng tao na gumagamit siya nito at hindi ito dapat nararapat kung totoo yon. So, bakit nila yan dinala sa ibang bansa? Unang-una, maybe they do not want to be answerable for inciting to sedition. Bakit? Kasi ang criminal case is jurisdictional. Kung saan ginawa. Pero, hindi lang naman, mga Christian, hindi lang naman yan ang isang ginawa nila. Series of actions to ng inciting to sedition. Pati yung pag-vlog, pati yung pag-livestream ni Atty. Harry Roque at nung iba pang mga kaalyado, yan ang namumutawi sa kanilang bibig. Diba? Na hindi walang kwentang Pangulo, ganyan-ganyan. Kumbaga, hindi lang yun Kahit nasa ibang bansa ka, you can still be held liable for inciting to sedition, basta nandiyan yung elements. Bakit? May mga ginawa rin dito sila sa Pilipinas. Yung mga maisog rally na yan, pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. So, with that, tingin ko, hindi naman sila makakaalpas kung talagang magiging seryoso ang gobyerno tungkol dito. When I said seryoso, yung papatula ni Pangulo ang patungkol dito. Kasi baka sabihin na naman, we're curtailing the freedom of expression. Kaya lang kasi iba siguro yung damdamin ko. Mas tolerant kasi ang Pangulo pagdating sa ganyan. Ayaw niyang sabihin na parang, ito na, martial law. Kasi ganun yan Kapag nitil mo na naman sila, sabihin, nako, ito na ang martial law. So, ayaw ni Pangulo ng ganyan
Oh. Kasi inisip ko po dito, specific dito sa fake video na ito, no? Kasi I'm not necessarily a fan of the president, pero nung nakita ko itong pinalabas na video, sa akin napaka-vicious eh. Tsaka merong build-up kasi eh. Ilang beses na nila binabanggit siya in the past, diba? Na merong pulburon, may humihit-hit. They're trying to build something up at supposedly yung climax yung video. And then it turned out na AI generated pala base rin sa findings na binabanggit niyo. So ang tanong ko, bilang isang abogado, would you advise the president to finally take this seriously and take serious action against this? Actually, nadinig na natin, nung una lumabas to, Christian, nadinig na natin si Defense Secretary Gibo Teodoro, na talagang ito ay paimbestigahan, dapat managot ang dapat managot. Kung hindi ito natuloy, hindi ko masasabi kung bakit kasi wala pa ako dyan. Wala pa ako sa palasyo. Pero ang tingin ko lang ha, dahil siguro hindi rin to sinang-ayunan ng Pangulo. Feel ko lang to. Dahil nga ayaw niyang lumaki yung issue at magtutok na lang sa pagtatrabaho. Ganon kasi yung Pangulo. Sa nakikita ko ngayon, pag nakakasama namin siya, yung mga ganitong klase ng paninira sa kanya, hindi niya na talaga to pinapansin. Kasi trabaho lang talaga siya ng trabaho. Kaya lang, ako kasi, hindi ako yung Pangulo eh. Pag nakita ko ganyan, ang utak ko kasi utak lawyer eh. Diba pag alam kong may mali, dapat managot ang dapat managot. Okay. Nabanggit niyo pwede pa rin mapapanagot si Harry Roque maski nandyan siya sa the Netherlands, no? Paano po? Can you talk a bit about the process? Okay. Maliban dito sa pinalabas nilang fake video na to, dapat maipon lahat ng mga pinagsasabi ni Atty. Harry Roque at ng kanyang mga kaalyado patungkol sa PBBM resign, kung paano nilang siraan, paano nilang akitin ang tao na magalit sa pamahalaan, sa gobyerno, kay Pangulo, lalong-lalo na. So pag inipon yan, di ba, makikita mo talaga ano yung motibo. Sabi ko, hindi lang ito isang action. Kahit sabi mong ginawa mo yan sa Vancouver or sa Amerika, hindi ka makakaligtas na ang dami mong pinagsasabi at yan lahat, kumbaga, lahat ng mga kaalyado nyo, yan din. Yan din ang sinisigaw. Mga vloggers nila, yung mga, let's say, political strategies nila, yan ba lahat ang sinisigaw? Paninira sa gobyerno. So with that, dapat pag naipon yan, araling mabuti, at pag nakita ako kasi, feeling ko ako may nakikita ako eh. Kaya na siya, depende yan sa DOJ eh. Kung paano babasahin ang lahat ng mga ebidensya to. So pag may nakita yan, tingin ko dapat talaga sampahan sila ng kaso. Kayo ang nakikita nyo inciting tsaka cybercrime, tama ba? Yes, sa akin. Okay. Sige. Ito pong di ba si Harry Roque nagtatago dyan sa the Netherlands at nag-a-apply ng asylum. Sa tingin nyo itong mga action niyang ganito would impact negatively yung kanyang application for an asylum? Sabi niya sa kanyang vlog with Mahardika na mas lalo daw feeling niya 100% na mag-grant yung kanyang application or petition for asylum dahil feeling niya siya yung parang persecute. Pero sabi ko, tingin ko naman ang Netherlands ay bukas naman ng isip at sila na mag-evaluate kung ano ba talaga naging sitwasyon ni Atty. Harry Roque dito sa Pilipinas. Siguro nga, kahit hindi tayo magbigay ng mga ebidensya, sa akin lang ito Christian. Opo. Kahit hindi tayo magbigay ng ebidensya, ang gobyerno, kung pasasagutin man or iuutos na kayo ay magbigay ng response sa application ni Atty. Harry Roque, tingin ko kapag siya ay nagbigay ng kanyang naratibo at ito ay in-evaluate ng bansang Netherlands, baka ma-deny siya. Kasi makikita na lahat ng mga sinabi niya sa Quadcom, Christian, voluntaryo nang galing sa bibig niya. Lahat. Yung sinasabi niyang, yung auntie niya na nagpamana sa kanya, yung auntie niya na nagkaroon ng contract of trust with a certain attorney Percival, yung kanyang mga paano nalipat yung shares niya, papunta rito, umikot kasi yung shares niya pumunta rito, bigla nalipat sa kanila mag-asawa, bigla nawala sila mag-asawa, at nalipat na naman sa iba. With that, siya lahat ang nagboluntaryo niyan, Christian, sa Quadcom. Hindi yan pinilit. Siya nagsabi, dahil habang tinatanong siya, sagot siya ng sagot, sinasabi niya na ito nangyari, so sinasabi naman ni
Congressman Luis, nasaan yung documents? So, can you bring that? Can you bring those documents? Nag-oo siya. Voluntaryo yon. So, nung hindi niya na ma-produce, Christian, ayaw na niyang pumunta. Pati nung asawa niya. So, if he is really telling the truth, total lang mga dokumentong hiningi sa'yo, Christian, hindi naman yan private documents. Bakit? Una, SALN. Hindi naman yung pribadong dokumento eh. Extrajudicial settlement of estate, nagpabor sa kanya, notaryado to. So, hindi siya private document. Yung mga bayad sa BIR, hindi naman to private document. So, bakit di mo kayang ibigay? So, pag daw nakita ng bansang Netherlands, ay teka lang, bakit mo nasasabing pinapersecute ka? Ikaw naman pala yung nagboluntaryong magsalita niya. Diba? Yari, si Roque dito makabayan. Ano na, DDS? Mismong attorney na nagsasabi na pwede pong ma-deny, malaking posibilidad na pwedeng ma-deny itong application po ng asylum ni Roque dyan sa Netherlands. Dahil po dito sa kanyang pinagdadaldal during po sa live nila ni Maharlika Makabayan. Ito ang maganda kay Roque kasi palagi silang madudulas makabayan. Diba? At siya nga pala sa dito po sa taga Bureau of Immigration, mukha yatang natahimik makabayan, tumahimik talaga Ito tungkol po dito sa investigation ginawa nila kung paano nakalusot o nakalabas ng bansa itong si Roque Makabayan. Diba? Meron ngang, diba napag-usapan na ho yan tungkol rin po dito kay Alice Goo Makabayan. Diba sinabon sila ni Senator Risa Hontiveros? Diba tinanong sila for how many weeks na ba yun or how many months na makabayan? Kasi nga si Senator Risa Hontiveros, siya po'y naghihintay na mabigyan na po ng report ang taga-BI doon kay Risa kung paano nakalabas itong si Alice Goo, pati po itong si Harry Roque Makabayan. Sana lang makauwi na itong si Roque sa Pilipinas, 'di ba? Para po sagutin niya yung mga akusasyon sa kanya Makabayan at para magkaharap na rin po itong si Roque at saka si Pibos Makabayan. 'Di ba? So, ipakita rin po natin dito ang mga good news ng ating gobyerno, mga good news na mga balita para malaman po ng mga DDS na mga anti-Marcos na nandito sa ating channel Makabayan kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno at kung anong ginagawa ng ating presidente Makabayan para malaman rin po nila siyempre ang mga proyekto, kung ano na yung estado ng ekonomiya ng Pilipinas at para malaman rin po nila ang ginagawang inisyatibo ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Marketplace sa Mandaluyong City. Magsisilbi itong online platform sa mga produktong Pilipino na magpapalakas sa micro, small and medium enterprises. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa micro, small, and medium enterprises na nagbebenta ng mga pagkaing Pinoy. Kasama sina First Lady Liza Arneta Marcos, Presidential Son Vinnie Marcos, at iba pang opisyal. Nag-ikot ang Pangulo sa local MSMEs sa National Food Fair ng Department of Trade and Industry sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon sa Pangulo, ang mas malakas na food MSME industry ay lilika ng maraming oportunidad at magbibigay daan din sa pagpasok ng karagdagang investment sa Pilipinas. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad sa bagong Pilipinas Marketplace na magsisilbing online platform para sa produktong Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. We are also opening opportunities for our food entrepreneurs, our communities, and of course, our heritage. Nakiisa sa National Food Fair ang nasa 250 Pinoy food MSMEs mula sa iba't ibang lalawigan. Dinaluhan din ito ng iba't ibang personalidad. Ikinagalak naman ng local food business owners ang ganitong programa ng gobyerno at umaasa silang mas lalawak pa ang market ng kanilang mga produkto. Malaking tulong sir to sa na feature sa National Food Fair para
mas lalong ma-feature pa yung mga products na yung mga local products. It will be a boom for us and also to other MSME just like us. We're trying to bring the flavors of Cagayan de Oro here in Metro Manila, and then this would really help us, start the business here in Metro Manila. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakripisyo at legasiya ng ating mga bayani na nakipaglaban para sa ating kasarinlan. Sa kanyang talumpati sa Bataan ngayong araw ng Kagitingan, binigyang diin din ng Pangulo ang importansya ng pagkakaisa. Pinangunahan niya ang pagdiriwang nito dito mismo sa Bataan kung saan ilang aktibidad ang isinagawa. Kabilang na riyan ang pag-aalay ng Pangulo ng Bulaklak sa dambana ng Kagitingan dito sa Mount Samat National Shrine bilang pagpupugay sa mga veteranong Pilipino at Amerikano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin nito ang naging ambag ng mga veterano na nag-alay ng kanilang buhay at kaligtasan para sa tinatamasang kapayapaan at kalayaan ng kasalukuyang panahon. Pero hindi niya ito dapat mabaon sa limot, kaya marapat lamang na taon-taon na alalahanin ang mga sakripisyo at hirap ng mga veterano. Binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat ay dalhin ang mga natutunan sa mga karanasang nangyari sa nakaraan, na bagaman anya ay masaklap, tiyak naman nakapupulutan ng aral. At ang aral na yan, ay ang hindi anya solusyon ang kaguluhan para lutasin ang anumang problema, sa halip ay sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. We are a little bit disappointed to see that parts of the world, and many countries in the world have yet to learn that lesson. And we hope that that peace will be brought to us soon. Ang mga magsasaka sa Region 10 nakatanggap po ng mga kagamitang pansaka mula sa Department of Agriculture. Ang naturang tulong inaasahang magpapababa sa poverty incidence sa rehiyon. Mga farm tractor, harvesters at delivery trucks, iilan lamang yan sa mga itinurnover ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mga lokal na pamalaan sa Northern Mindanao. Bahagi yan ng 133 million pesos halaga na agricultural interventions sa 122 eligible farmers cooperatives association o FCAs. Desidido kasi ang pamalaan na mapababa sa single digit ang poverty incidence sa rehiyon pagdating sa 2028. Kaya naman ang pamalaan walang patid ang suporta at tulong sa mga magsasaka at mga lokal na pamalaan sa Region 10. Bukod sa 7 4-wheel drive farm tractors, 17 rice and corn combine harvesters at 12 hog delivery trucks. Nagbigay rin ang DA ng 13 hauling trucks, 15 walking type agricultural tractor rotary tilling, 7 hand tractor, 51 mini chainsaw, 1 mobile shredder, 2 pumps and engine at iba pa. Inunduhan din ng kagawaran sa ilalim ng iba't ibang program ng DA ang small farm equipment at farming inputs and materials gaya ng knapsack sprayer, grass cutter, fertilizer, chicken net at hybrid white corn seeds. Hinimok naman ng DA ang mga magsasaka at mga LGU na magparehistro sa kanilang information system para maging maayos at mabilis ang pagpapatupad ng mga programa ng pamalaan para sa kanila. Ang mga ganitong inisyatiba ay pagtalima lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipinong magsasaka. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya ng mga bayaning uniform personnel na nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Hindi lamang mabuting asawa at responsableng ama, bayani rin kung ilarawan ni Lian ang kanyang mister matapos masawi habang nagsasagawa ng rescue operation nang humagupit ang bagyong Egay noong 2023. Minsan, 2 linggo na duty, na vacation, pero pag tinawag siya, wala, aalis talaga siya. Kailangan niya po kasi
Mahal niya po yung trabaho po niya. 2 tama naman ang baril ang ikinamatay ng sundalong kapatid ni Karen matapos makipagbakbakan sa mga rebelde sa Zamboanga del Norte. 2019 ang mangyari ang insidente, kaya ang pangarap at ipinapatayong dream house ng kanyang kapatid naglaho na ring parang bula. Ang gusto talaga niya, yung bahay namin maayos. Kaya lang, yung kasagsagan ng bagyo dun sa amin sa probinsya, lumubog yung lupa. Kaya nakuha na yung bahay namin. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya ng mga uniform personnel na nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa Araw ng Kagitingan upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Higit 60 benepisyaryo ang nakatanggap ngayong araw ng tig 250,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Package. Kabuang 500,000 piso ang iaabot sa kanila na ibibigay ng 2 tranche. Naglaan din ng iba't ibang uri ng benepisyo ang pamahalaan gaya ng scholarship, tulong medikal, kabuhayan at trabaho. Layo ng CBSP na makatulong sa mga naulilang pamilya ng mga uniform personnel na nasawi habang naglilingkod sa bayan. Kala namin wala na talaga kasi matagal na Pero buti ngayon, pinatawag kami. Sobrang saya po kasi nung isang taon nawala yung bahay namin tapos ngayon may blessing na naman dumating. Sobrang helpful naman po. I mean, may iba na rin po kami na-receive and sobrang natutuwa po kasi isa doon yung education ng bata. Hindi man masusuklian ang kanilang sakripisyo para sa bayan, nais iparamdam ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang presensya ng pamahalaan sa mga naiwang pamilya ng ating mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kapakanan, kaligtasan at kapayapaan ng ating bayan. Inaasahang mas lalago pa ang ekonomiya ng bansa hanggang sa susunod na taon. Ayon yan sa latest forecast ng Asian Development Bank, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansa mabilis ang paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya na may gross domestic product na 6% ngayong taon at 6.1% na projected GDP para sa susunod na taon mula sa 5.6% na paglago noong nakaraang taon. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa social services at infrastructure projects maging ang katamtamang inflation ang nagpapatibay sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2025 at sa susunod na taon. Kabilang din dito ang malakas na domestic at global demand para sa mga semiconductor na mas pinalalakas ng pag-usbong ng artificial intelligence. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng kabilang kampo, para malaman po ng mga kababayan natin kung ano yung mga totoong mga balita mga kababayan na yan po'y pilit pinagtatakpan ng mga DDS fake news peddlers. So please like and share. Okay? So isa na rin po natin mga nag-comment doon sa Facebook. Nandyan sila si Wing Salvatierra, Verzon Tang May, Gorgunya Angala, Darrell Rose Paisti Lupez. Kasama rin po natin si Johanna Loiler, Rodolfo Porting, Zinaida Anulacion, Richard Caindoy, Evie or Eve Chu. Nandiyan rin po si Janet Apalia Toralba Mason, Haitsu Carmen Robertson, Sally Ramos Katunggal. Nandiyan rin po si Jeco Jerry Cabreros, Eufemia Prospero Marcelino, Jackie Mosquito, Merna Borromeo, Victor Robin,
Maria F. Kodyamat Robin, Zedlab Des, nandiyan rin po si Elmer Pinaranda, Percy Shalana, Moneth Dr. Liro, Hanso Liway Tanso, Albert Ocampo, Susana Castañares Dumps, Elsie Daguok Malaay, Bart Bartolome, Ja Daga, Felicitas Manibog, nandiyan rin po si Milagros Banes, Rons Arreglo Molino Ramos, Mens Miyaka Nolpes, Erna Mansibo Wanelio, Leth Del Rosario, kasama rin po natin si Daniel Galarpes, Lorna Obelenueva, Liosel Rama, Annabel Huson, Apple Nash, Samantha Joey, Alicia Lee, Carlo Coscoloela, Elsa Hoffman, Helda Badomino Pita. Nandiyan rin po si Cressy U Ticketing Airlines, Ruben Basinga Salindong, Jeremiah C. Guerrero, Mercy Calatrava, Evelyn Garcia, Joliet Sonakawa, and hi to Franz Claire, Johnny Dakay Ligera. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po Lord dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw. Iyon ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Inadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa